Yon mga masters, bali may good news ako sa inyo. Bali, 8 videos araw-araw ang i-upload ko sa aking YouTube channel. Bali, 4 sa umaga at 4 sa gabi. Maraming salamat sa solid nyong suporta sa akin mga masters. At sa mga hindi nag-i-skip, maraming salamat sa inyo. Inuulit ko mga masters, 8 videos araw-araw na ang i-upload ko sa aking channel. Maraming salamat sa inyo mga masters. Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 8 videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 8 videos nga po ma-upload ko. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Justin Villanueva at shoutout kay Leomer Pabol. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga master, 8 video na ang mapapakinggan nyo everyday, 4 sa umaga at 4 sa gabi. Salamat mga master. Narinig ni Han Sanchen ang tunog at ginalugad ang banal na kahulugan sa lahat ng dako, ngunit hindi niya nakuha ang kahit kay titing na resulta. Nang matarante si Aaron, muling tumunog ang boses. Perfect, perfect, it's so perfect, this body is a genius. Inggit ako. Sumimangot si Aaron, anong kakaiba? Aaron kilay na nakakunot na kunot, mapagbantay na tumitig sa paligid, sino ito? Panipi, minsan, nararamdaman talaga ni Han Sanchen na napakahina niya, dahil hindi niya matukoy ang kalaban, kahit na ang iba ay nasa paligid niya. Para siyang bulag na walang mata. Masyadong delikado ang pag-alagala sa mundo. No wonder even ang walang talo na halimaw na hari ay napapailalim sa iyo. It's not surprising to have your talent. White light a show. Aaron sa likod biglang tumayo ang isang matandang lalaki, puting buhok, puting damit, puting balbas, puting kilay, long poor very festive and charitable. Sa oras na ito, tumingin siya kay Aaron matako na may matandang mata, puno ng pagdodota. Si Aaron ay napaka-alerto, ngunit hindi niya pinansin ang sinabi niya, Master, maaari mo bang ipakita sa akin ang iyong palakol na pango? Mahigpit na ginawa niya ang isang nakakasakit na Kilusway, kalimutan magpakilala. Ang pangalan ko ay Shenzuzi. Ako ang tagapangalaga ng templong ito. Pareho akong Diyos at multo. Nakangiti niyang sabi. Si Aaron doubt, he continued, the so-called God, I also deserve, the so-called ghost, I also count. Aaron nodded, kung ano man ito ay isang Diyos o isang multo ay walang kinalaman sa kanya. Dahil siya ang tagapag-ingat ng templo, ibig sabihin, kung saan ang gintong katawan ay tanungin mo siya, naririto ba ang gininto ang katawan ng halimaw na hari at hindi siya naging alisto at tumawa. Oo, mula nang itatag ang templo, ako ay nanatili dito, na responsable sa pagbabantay sa gininto ang katawan at pagsugpo sa libu-libong kaluluwa sa ilalim ng templo. Master Han, nandito ka ba para kunin ang gintong katawan? Nakita ni Aaron na siya ay prangka at hindi nagtago, oo. Para sa halimaw. Itinuro niya si Xiaobai at saka umiling, I'm sorry. Bagamat tinatanggap mo ang halimaw na ito, kailangan mong malaman na ito ay taksil at tuso. Isa pa nga siyang bisyo sa buhay niya. Kung hahayaan mo siyang magkaroon ng gininto ang katawan, malamang na magkakaroon siya ng walang katapusang problema. Guro, mali ang pagkakaintindi mo sa akin. Sa katunayan, pumunta ako rito hindi para kunin ang gintong katawan nito para sa munting halimaw na ito, kundi para iligtas ang mga tao. Ang Aaron ay nagmamadali, iligtas ang mga tao. Bahagyang kumunot si Shenzuzi. Tama na yan. Han 3000 finish, chin frost situation about him to listen. Matapos marinig ito, mariin pa ring umiling si Shenzuzi, sa katunayan, dapat ko siyang iligtas. Total, siya at ako ay iisang pamilya. Hindi naintindihan ni Aaron, Master, dahil ikaw ay mula sa parehong paaralan, bakit hindi? Dahil ako ay isang tao ng nihilismo, at siya rin ay isang tao ng nihilismo, dapat tayong sumunod sa mga patakaran ng nihilismo.
Mula nang itatag ang patay na templo ng mga espiritu, nagkaroon ng pagbabawal ng sekta sa nihilismo, na nagbabawal sa sinumang alagad, upang makapasok sa templo, huwag nang abalahin ang mga bagay sa templo. Tahimik na tumanggi si Shenzuzi. Guro, patay na ang mga patakaran at buhay ang mga tao. Ngayon, mahalaga na magligtas ng mga buhay, hindi ba? Han 3,000 kagyat na paraan. Umiling si Shenzuzi, Master Han, hindi mo siya inililigtas, ngunit sinasaktan siya. Bagaman ang nihilism ay hindi isang malaking paaralan, ito ay hindi bababa sa isang disente. Kung ilalagay mo ang gintong katawan ng hari ng mga halimaw sa kanya, kahit na siya ay nabubuhay, ito ay mas masahol pa sa kamatayan. Tuldok, ang halimaw na hari ay sumisipsip ng mga espiritu ng 10,000 duwende, at gumagamit ng dugo upang halmahin ang kanyang katawan. Ang kanyang gininto ang katawan ay napakasama, at ang kanyang masamang espiritu ay napakalakas. Siya ay isang alagad sa harap ng pinto, ngunit siya ay may hininga ng mga halimaw. Sa palagay mo ba ay matitiis siya ng nihilism mula noong sinaunang panahon? Ang mabuti at masama ay hindi magkatabi. Galit na sabi ni Aaron. Ano ang ibig sabihin ng master? Mahinang tanong ng matanda. Sa tingin ko, tama at masama ang pag-iisip ng mga tao. Gaano man k-decent ang isang tao, maituturing ba siyang makatarungan? Masama bang ipanganak sa isang pamilyang demonyo, puno ng masamang espiritu, ngunit nagmamalasakit sa mundo? Panipi, tama ka, ngunit ang mga salita ay kakilakilabot sa tingin ng iba. Minsan ang pagtatangi ng mga tao ay isang malaking bundok. Hindi mo ito may galaw o may lalayo, ngunit hindi ka makahinga. Kung ang masamang espiritu ng gininto ang katawan ay masyadong mabigat, kahit na hinigop ito ni Qin Shuang, maaapektuhan din siya nito. Sa oras na iyon, tiyak na mabubulag siya, at maaaring maalis pa sa nihilismo. Maliban sa isang bagay, unless gusto mo siyang alagaan. Mahinang sabi ng matanda, agad namang tumanggaw si Aaron, syempre ako na ang bahala sa kanya. Ang pag-aalaga na sinasabi ko ay hindi pansamantala, maaaring 10 taon, maaaring 100 taon, maaaring magpakailanman. Natigilan si Aaron. Ano ang ibig sabihin nito? Mahirap bang iligtas ang isang tao? Kailangan mo bang ilagay ang iyong sarili dito? Mayroon kang palakol na pango at isang makapangyarihang gininto ang liwanag sa iyong katawan. Ang kapangyarihang ito ay kayang sugpuin ang anumang masamang hininga sa mundo. Sa makatuwid, ikaw lamang ang makakatulong sa kanya na sugpuin ang masamang espiritu sa kanyang katawan. Pero hindi ko alam kung paano para gamitin ang kapangyarihang ito sa aking katawan, paano ito isave. Han 3,000 kakaibang paraan, mayroong 2 uri, ang isa ay mabilis, iyon ay, maaari itong gawin sa loob ng ilang taon, ang isa ay pangmatagalan, hindi ito magagawa ng maayos habang buhay. Ang matanda tumawa, Han 3,000 isang leng, mabilis ang paano, mabagal ang paano. Ang mabilis ay ang mga lalaki at babae ay nagsasanay ng magkasama. Maaari nilang i-connecta ang yin at yang. Maaari nilang makuha ang iyong enerhiya at sugpuin ang kanyang enerhiya. Pinagpapawisan si Aaron, paano ang mabagal? Sa sandaling tumawa ang matanda at itinaas ito, isang libro ang dahan-daang lumipad patungo sa Aaron, ito ang kasanayan sa pagbagsak ng espada ng ulan, na isang uri ng kasanayan sa espada. Nag-practice na ako sa buhay ko. Ito ay nahahati sa 2 bahagi, yin at yang. Kung gusto mo siyang iligtas, pagkatapos niyang maabsorb ang gintong katawan niya, kailangan niyang sanayin ang bahagi ng yang ng sword skill, habang kailangan mong sanayin ang bahaging yin. Kapag nagtagpo ang sword skills, maaaring magkasabay ang iyong hininga, ang huli na si Qin Shuang ay nasugatan ng husto para sa kanyang kapakanan. Kahit na siya ay paralisado, Aaron ang mag-aalaga sa kanya. Gayunpaman, ipinagkanulo ng dating si Ivory, na tiyak na hindi posible. Kung tungkol sa magkasanib na paglilinang ng espada, walang problema iyon. Ang matandang lalaki ay sumilay ng isang hindi mahahalata ng ngiti sa kanyang mga mata at nagpatuloy sa pagsasabi, "Bueno, maaari kong ibigay sa iyo ang gintong katawan, ngunit mayroon pa akong isang kondisyon." Hindi alam ni Aaron na siya ay nahulog sa isang malaking bitag na inilatag ng matandang may puting balbas, at isa-isa. Sa oras na ito, si Qin Shuang sa labas ng templo ay nakatitig sa templo.
Ngunit pagkatapos na manood ng mahabang panahon, walang impluwensya sa templo hanggang sa siya ay nasa ulirat. Biglang dumating sa kanya ang mapayapang boses ng isang matandang lalaki, maliit na babae. Ang Grandmaster ay makakatulong lamang sa iyo dito. Sa iyong walang katulad na anyo at ang kapangyarihan ng bumabagsak na espada ng ulan, ang hinaharap ay nangangako. Sino ka? Nagulat si Chen Shuang at sumigaw. Pero kaunting tawa lang ang nasa isip ko, at walang sumasagot. Sa loob ng templo, biglang naging maliwanag ang mata at ngumiti ang matanda. Ano pa bang gusto mo? Hindi napansin ni Aaron na iba siya. Sa ilalim ng templo ng mga espiritu ng kamatayan, libu-libong mga patay na kaluluwa ang pinigilan. Ang mga kaluluwang ito ay mga tao o hayop na namatay sa labanan ng hari ng mga hayop sa mga taong iyon. Sila ay labis na nagdamdam. Kung aalisin ko ang gintong katawan, ito ay hindi maiiwasan, humantong sa balanse ng mabuti at masamang puwersa sa templo sa oras na iyon, ang kawalan ng balanse ng yin at yang ay haantong sa kabuluhan. Dito katawan at higaitan ang lahat ng patay na espiritu sa ilalim ng patay na templo ng espiritu, kung hindi man, kahit na iligtas mo ang sinuman, hindi ako sasang-ayon sa iyo. Tumanggaw si Han Sanchen. Wala siyang problema sa lahat ng gawaing pagtatapos. Ngunit ang problema ay hindi niya ito magagawa, Senior, tulad ng sinabi ko, hindi ko gagamitin ang enerhiya sa aking katawan. Medyo nahihiya na sabi ng matanda, this power is very strange, you don't understand it, it's normal that you can't use it, kasi hindi ko rin kaya. Panipi, nang makita ang pag-aalala ni Aaron, nakangiting sinabi ng matanda, ngunit may dalawang konsepto ng kakayahang magamit at hindi magamit. Ituturo ko sa iyo ang isang hanay ng mga kasanayan sa wuxiang. Gamit ang kasanayang ito, maaari mong pilitin ang gininto ang enerhiya sa iyong katawan, ngunit mayroon akong isang kahilingan. Ang Aaron ay naiinip, kung hindi ko akalain na ikaw ay isang matanda at ako ay talagang mababa ang kakayahan sa kasalukuyan, ako ay talagang gusto kitang bugbugin hanggang mamatay, Master, pwede bang tapusin mo na lang sa isang hininga? Pagkatapos ng lahat, ang wuxiang shenggong ay isang self-made na kasanayan na ipinagmamalaki ko. Kailangan ko lang ng kaunting lakas para makalabas ng 10 beses hanggat kaya ko, hindi ba maganda yon? Panipi, halos sumigaw si Aaron nang hindi namamalayan. Sa kabutihang palad, napigilan niya ang kanyang sarili sa oras. Nalaman niya na ang matanda ay may kapangyarihang salamangka na maaaring palaging dalhin ka sa gilid, at pagkatapos ay pumasok sa kanyang ritmo, ano ang gusto mo, Master? Panipi. Ipinasa ko sa iyo ang aking natatanging kaalaman sa buong buhay ko, biglang ngumiti ang matanda. Han 3001 Leng, Elder Min, want me to worship you as a teacher. Hindi, utang ko ito sa iyo. Halos mahulog sa lupa ang Aaron. Ang Nima na ito ay hindi naglaro ayon sa nakagawian. Tinuruan niya ako kung paano gawin ito, ngunit gusto niyang matuto mula sa kanyang sarili. Ano ang operasyon? Bagamat hindi mahirap tumanggap ng apprentice, alam ni Aaron na magaling siya dito, ngunit hindi pa siya umabot sa puntong iyon. Paulit-ulit niyang iniisip, Master, what do you mean? Si Shen Zuzi ay natural na may sariling plano. Si Aaron ay isang lalaking may panguaks. Ano ang konsepto ng panguaks? Iyan ang unang bagay na dapat patayin. Minsan, huwag magsalita tungkol sa lakas, talento o pakikipagsapalaran. Sa harap ng ganap na pagsupil, lahat ay kalokohan. At ang pangupalakol ay ang pagkakaroon ng ganap na pagsupil. Siyempre, gusto ni Shen Zuzi na magkaroon ng ganoong taga-suporta. Kung tutusin, sa mundo ng lahat ng direksyon, kung mayroong isang backer, maaari kang maglakad ng paalang. Tingnan ang tatlong tunay na pamilya ng Diyos. Alin ang hindi paalang? Ayaw ba ni Shen Zuzi? Siyempre gusto niya. Sa orihinal, siya ay isang likas na pinuno ng nihilismo. Napakabilis niyang nag-practice, ngunit nang hamanin niya ang tunay na Diyos, isang multo na lang ang natira. Kaya't tinatakan niya ang huling multo sa ipinagbabawal na aklat ng nihilismo, upang siya ay maging instrumento, lubos na madagdagan ang kapangyarihan ng ipinagbabawal na aklat, at maging isang pamatay na sandata ng nihilismo. Kahit papaano ay mamamatay siya, ngunit kahit papaano ay makikinabang sa mga susunod na henerasyon, gumawa ng magandang pangalan magpakailanman. Ngunit sa hindi inaasahan, nang siya ang namamahala sa ipinagbabawal na templo, nakilala niya si Aaron,
ang master na may palakol na pango. Dahil dito, ganap niyang binago ang kanyang orihinal na ideya. Siya ay sabik na umaasa na maaari niyang palakasin muli ang kanyang kaluluwa, at pagkatapos ay maghanap ng bagong pisikal na muling pagsilang, at pagkatapos, umasa sa tagapagtaguyod na ito upang muling bumangon ang kanyang nihilismo. Para sa planong ito, hindi lang niya tinaya ang sarili niya, kundi pati si Qin Shuang. Kung paano palakasin ang sarili nilang multo, napakasimple lang, Aaron. Hindi alam ni Aaron na malinaw na inayos siya ng iba. Sa pagkakataong ito, medyo nambobola pa siya. Master, I'm too weak. At saka, alipin lang ako ng nihilism. Paano kita matatanggap bilang apprentice? Aaron's dilemma. If you want to learn from me, you will have a skill. How about you agree or not? Walang imak ang mukha ni Aaron. Anong meron? Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po.